Carrot cake for today. Ayan yung mga ingredients. Bumili tayo kahapon ng confectionery sugar para dun sa cream cheese na ipang-cover sa carrot cake natin. Ang hirap palang gumawa ng carrot cake. Mag-banana cake na lang tayo ulit. O yung banana bread. Mas easy yon kaysa dito sa carrot cake. Ang hirap. Ayan, pinaghalo-halo na natin ulit yung flour, baking soda, sugar, egg, at iba pa. Nagpatulong ako kay Dayan kung paano i-set up itong mixer. Kasi ngayon ko na naman lang nagamit itong mixer. Tagal-tagal nang naka-stock dito sa bahay. So, ang mga pinaghalo-halo natin dito ay yung ating cream cheese, butter, at saka yung confectionery sugar. I-mix natin sila ng mga 5 to 10 minutes hanggang makuha natin yung ganitong consistency. Yan yung magiging pang natin toppings dun sa ating carrot cake. At yan na nga, sinimulan na natin yung paghahalo naman ng mga ingredients na prepare natin kanina. And hindi ito ginamitan ng ng milk. Bali yung oil lang yung parang magiging pinaka water base, ganun. Hindi ako marunong dun sa mga lingwahe na ginagamit ng mga baker. Base lang ako dito sa aking mga research sa YouTube. Compare din dun sa banana bread na una nating ginawa. Mas maraming ingredients na kailangan dito sa carrot cake. Kaya medyo mas expensive din yung mga magagastos mo dito. Yung banana bread lang talaga yung kailangan mo, 'di ba? Pinaka main course kumbaga sa restaurant. Dito, ang dami mo pang kailangang bilhin. Katulad na nga lang yung confectionery sugar. Ngayon ko lang na-meet yung confectionery sugar sa buong buhay ko. May ganun palang klase ng sugar. So, at least, na-meet ko na siya. Oh. And then, bibili pa tayo nung cream cheese, no? Kasi siya yung magiging cover nga nung ating carrot cake for later. Kaya pala mas gusto ko na lang bumili ng carrot cake sa labas. Mas mahirap gumawa, pero at least na-try natin. Kasi we'll never know how kung hindi natin susubukan. Masaya siyang gawin. Kaya lang nakakapagod. Nakakapagod talaga siya. At saka dapat talaga yata ang kailangan mong gamit dito sa pagluluto ay yung oven. Hindi yung steam na pag-bake. Kasi di ba tayo, no oven tayo. Ito na try natin kung kaya. Mas magaan i-bake yung banana bread dun sa pag-i-steam kumpara dito sa carrot cake. Ayan, isasalang na natin yung ating na-mix na mga ingredients at maghintay tayo ng mga 45 to 1 hour at makikita nyo naman kung ano na yung kalalabasan ng ating ginawa. At syempre, nako, pagkatapos niyan ay ang dami nating hugasin. At habang nag-i-steam tayo ng ating carrot cake, ayan, syempre inom muna tayo ng aking juice in the morning before eating breakfast. Ginger with honey, with lemon. Yan, dapat daw yan ay iniinom habang wala pang laman ng inyong mga tiyan. Masarap yan, guys. At ito na nga, natapos na. Tingnan nga natin. Oh, ayan ang nangyari. Ligwak, ganun. Grabe. Sabi ng mga anak ko, it's a failure, mommy. Mission is not accomplished. Ang nangyari nga sa aking first try ng carrot cake. At syempre, binalik ko sa lagayan. Try natin ulit na i-steam. At yun nga yung kinalabasan sa pangalawang. O, diba? Tubigas naman siya. Kaya lang, hindi na siya nakaporma. O, hindi na nakaform yung ating carrot cake. Kaya halos matulala ako kanina kung ano na ba talagang nangyari sa carrot cake. Carrot cake mo ba yan? I-try natin. Sabi ko, gawa natin ng paraan. O, di ayan ang ginawa ng mother dear. O, syempre, support pa rin ang aking mga junakis. Kahit na sabi nila sa akin kanina,
It's a failure, mommy. Failure yarn. Syempre, designan pa rin ni Sayon. At least sa design man lang manalo tayo, di ba? Ilalaban natin yan kahit hindi ko na maintindihan kung anong itsura. Tapos excited pa kasi akong lagyan kaagad ng cream cheese. Dapat pala hindi kapag mainit pa. Kasi natutunaw yung cream cheese. O, di ba? Hindi ka nga baker. O, at itry natin tikman anong nangyari sa ating cheesecake. Walaan nyo kung anong nangyari. Walaan nyo kung anong lasa. At hindi pa talaga ako nakontento. Tinry ko pa talaga. Oh. Ayan, Diyos ko Lord. Mapait yung aking carrot cake. Hindi ko alam kung anong nangyari. Syempre, alam mo naman natin kung anong baka may sobra akong nilagay, di ba? Hulaan niyo nga kung anong nilagay kong sobra. Syempre, hindi ako papayag na hindi ako maging successful for today's video. Kasi gusto ko talaga matutunan kung paano gumawa ng carrot cake. So, umulit ako. At hindi ko na sinunod yung sukat na napanood ko. Ako na ang nag-decide dun sa mga measurement. Tansya-tansya na lang. Mahilig ako sa gano'n actually. Dati hindi mo ako gumagamit ng mga measuring cups na yan. Tumatansya-tansya lang talaga ako. Yung sa tingin ko lang kung ano yung kailangan. So, yun ang ginawa ko ngayon. Based tayo sa mga tansya-tansya. So, susubukan natin ulit gumawa. Hindi nga ako sumusuko ng ganun-ganun lang diba? Tatry ko nga yan. Kasi nga, sayang naman yung effort ko sa pag-research kung paano gawin yung carrot cake tapos hindi pa tayo magiging successful. Ay, kailangan nating ulitin yan. So, sa madaling salita, nagkaroon tayo ng take 2. Take 2 yan. At eto na nga ang ating take 2. Diba? Sa palagay ko naman, sumakses na tayo sa pagkakataon ito. At para malaman natin kung talagang sumakses tayo dito sa ating take 2 na carrot cake, hinati na natin yan. Feeling ko naman din. Sana naman sumakses. Diba? Ang kinis naman na niya. So, try na natin. Pati yung mister ko nakikitouch na rin Sabi niya sa akin, bilhan na lang kita ng oven para hindi ka na nahihirapan. Sabi ko, para yun lang. Isang failure lang, bili na kaagad ng oven. Siyempre, try natin, patunayan natin na kaya kahit walang oven, di ba? Akala mo naman talaga. Pero gusto ko na rin magkaroon ng oven. Nakakapagod din mag-steam ng ng mga in-experiment ko ng mga baking na yan. Pero siguro mga sa next month na lang tayo bumili ng oven. Para nasa budget na, di ba? Kasi ang dami nating alam ngayong gawin dahil nga bakasyon din at walang mapagkaabalhan tong mga anak ko. Yan. At least kahit paano, meron silang ibang pinagkakaabalahan bukod sa kanilang mga tablet. Ayan. At habang kumakain na naman si Sayo ng ice cream at naghihintay siya dito sa kung anong magiging kalabasan ng take 2 natin na carrot cake. Cool down muna natin yung carrot cake, diba? Kasi kanina nga, nilagyan ko ng cheese, butter cheese. Pinagsasabi ko, cream cheese. Na hindi pa naman malamig yung cake, ay natunaw yung cream cheese. So, ayan. Dahil nga malamig na yung ating cake, lagyan ko na siya ng design. Sa pagkakataong ito, feeling ko sumakses talaga tayo. Malalaman ko yan bukas kasi bukas magdadala ako nito sa opisina. Papatikman ko dun sa mga katrabaho ko sa MUD. Tingnan ko lang kung anong sabihin nila. Pagka sinabi nila hindi masarap, hindi na ako ulit kahit kailan mag-bake nito. Siyempre sasabihin nila masarap, di ba? Kailangan sabihin nila masarap kasi pagka hindi na ako magdadala sa opisina ng pagkain kahit kailan. Tunay ba yan? Kawawa sila, di ba? At dahil mahilig ako sa mga nuts, ayan, lagyan natin ng kaunting nuts. Yun yung pan-design nila kahapon dun sa mini donut nila. Nanghingi na lang ako kasi gusto ko ng may nuts. Tikman nga natin yan mamaya kung anong magiging kalabasan. Di ba ang ganda? Ang ganda na ng design. Is it nice? Sana dahil maganda yung design, masarap din yung laman. Tingnan nga natin mamaya. Siyempre sabi ng mga anak ko maganda naman na daw yung ating carrot cake. At ayan na nga yung ating carrot cake, guys. Palamigin muna natin yan bago natin tikman later.